Magandang araw po. Ito po muli ang inyong Alwagi. Narito po muli tayo sa ating project do sa kitchen renovation na at last, ito na yung last na last talaga at matatapos na natin itong linggo na to. So ayun, halos natapos na pati yung ating mga cabinet, okay na, naka-install na. So bibitawan ko na to, okay na to. So ayun, sa mga ngayon lang nadaanan ng video natin, marami pa po kaming renovation na kailangan ninyong mapanood para kung sakali magkaroon kayo ng idea or mag-DIY kayo, no? Saka yung mga disenyo, baka sakaling meron kayong maibigan. So ayun, pwede po naman kayong mag-subscribe mga idol. At para maging updated kayo, sama na nyong i-hit yung ating notification bell dyan. So ayun po, salamat ng marami. Ito po muli ang inyong Alwagi. Muli po ay sumasaludo sa inyo. Sa Alwagi po, walang maliit na trabaho, laging una ay serbisyo. I-install na natin yung ating lababo. Pinakustomize ko pa yan kasi dati nang may butas yan. Ayan o. Kabit na natin. Ayan, ito na yung gripo na pwede mong tanggalin yung uso nya at siya ay merong pang spray. Ayan, so nabalik yan mag-isa. Meron niyang nakalagay na balancer sa ilalim. Ito yan o, yan yung pabigat para bumalik uli yung uso ng gripo. So ito naman yung strainer basket. Tapos ito yung tinatawag na P-trap. Uno media yan. Hot and cold tayo. Ito yung hot. Nasa kaliwa, no? Kaliwa. Ito naman yung cold sa kanan. Yan. At meron niyang kanya-kanyang supply hose. Yan. Ito 1/2 yan. Yung pinaka-input niyan. Tapos ito yung dulo. Yan. Yan yung sa hot. Yan. Ganyan itsura niya. Dalawang piraso ito. Ito yung sa cold. Tapos ito yung mga klase ng ordinary na flexible hose. Pareho yan, no? 1/2 by 1/2 ang kanilang dulo. Ayan, no? Pareho naman silang 1/2. Kaya lang yung sa hot yan, ganyan na itsura. Meron siyang o-ring sa dulo. Kahit kamay lang pwede mo na ikabit. Ayan na yung strainer basket natin. Ano yan? 4x4. So ayan, okay na. Naka-install na. Hindi lang organize kasi repair nga lang eh. Pero ang pinakamahalaga dyan ay yung hindi siya tumutulo. Ayan, ni-testing na ni Inday. Ito naman yung cabinet, tatanggalin ko yan dahil may aircon yan dyan eh. Ito nga, nabutas na natin yung paglalagyan ng tubing. Dito sa labas, inihahanda na natin yung kanyang wiring para dun sa linya. So, doon natin lalagay yung outdoor sa lugar na yun. Yun na yung pinakalinya niya. Yung kulay orange na yun. Ito yung unit na ikakabit natin. Panasonic yan, 2.5 horsepower. Ayan, ito ready na yung aming piping papunta doon sa condensing unit o sa outdoor niya. At kasalukuyan niyang ilalagay yung bracket. Yan, binabarina na niya. Pang heavy duty ha. Astig pa yung bracket namin dyan, stainless yan. Yan yung pagkakabitan namin ng pinaka-outdoor nya. Ayan, konti na lang. Pagkatapos nya dyan, ako naman ang papalit dyan dahil ako naman ang sagot doon sa magiging electrical supply para matesting na namin. Ito na yung aking bahagi. Kaya nakabit ko na yung kanyang electrical. Ginamitan ko pa yan ng NEMA 3R para meron siyang individual na breaker. Ayan, huwag niyong kakausapin, busy ako. Ayan. Kala ko naka-off yung linya, buhay pala yun eh.
Kaya pina-off muna natin sa ibaba dun sa ating kasama. So wait na lang, malapit na. Kinakabit ko na sa breaker yung kanyang wire. Yan yung NEMA 3R mga idol ang tawag dyan. So ayan, malapit na. Kinakabit ko na yung cover at yan ay tapos na. So ayan, okay na. Dito naman tayo sa loob para makita natin kung paano kinakabit yung indoor. Ayan, at kinakabit na lang niya yung piping at saka yung mga ibang electrical connection, at magtitesting na tayo maya maya lang. Ayan, okay na. Magtitesting na tayo maya maya lang ng konti. Kinakabit pa lang ni kuya yung cover para ganap ng gumana. Ayan, after ng mga 20 minutes, yun, ramdam na natin yung lamig hanggang dito sa may malapit sa pagpasok pa lang. Ayan na. Ayan, maluwag din dito pero talagang medyo malamig yan. Dahil 2.5 horsepower yan. Ayan, kita pa yung swimming pool ano. Bukas doon tayo sa kitchen, sa cabinet naman. Dumating na yung cabinet natin para sa kitchen. Ito. So i-assemble na sila doon sa loob. Tara tingnan natin. Yan, nili-layout na nila. Ayan. Medyo maganda yung inaapakan niya. Pwede siyang tumalo na namang oras. Ayan. Malapit na tayo mga kompleto sa ating project. So ayan, ikabit na nila yung isang parte. Yung panel na lang ang kulang, yung pinakapintuan. So sasabayan ko na yan kahit wala pa yung iba. Habang wala, yun ako muna. Itong mga ilaw na yan, papalitan ko yan ng T8. Ayan, ito yung ilaw na ikakabit natin mga idol. Ano to? T8. Ayan o. Yung mahaba siya, parang 40 watts ng dating fluorescent natin. So nagpapalit din tayo ng mga outlet saka mga switch. Ayan, papalitan natin lahat. Ayan, para bago lahat. Ayan, ayan, bago. Ayan mga idol, magpapalit tayo ngayon ito. Simulan na natin. O ayan, ang bilis lang, napalitan na natin. Ang liwanag niya. Tatlo rin yung pinalit natin, kaya lang nakadikit na doon sa pinakantras niya. Ito yung mga kasama niya, ipapalit ko pa yan sa labas eh. Doon sa may service area, ganyan din papalit ko. Para pare-parehas. Ito naman yung luma na tinanggal natin, after 20 years papalitan na sila. Okay, balik na tayo dito sa mga cabinet. Ito yung view niya dito sa may swimming pool area. Nasa baliktad tayong pwesto ngayon. Kanina nandun tayo sa kabila eh. Ayan, ito na yung itsura ng cabinet ng washing. Ayan naman yung sa kitchen. Magkakatapat lang yan eh. Kitchen, washing. Tapos iba naman yung doon sa may laundry. Ito tapat yan ng washing ginagawa ni kuya. Yang sa kabila na yan sa left side, yan yung sa ano, sa kitchen. So ayos na, kabit na nila yung ibang mga handle at saka yung cover. Ayan o, almost complete na. Kaya talagang malapit na tayo sa katotohanan at makakatapos na rin tayo. Ayan, yan yung papunta ng laundry area. Ang problema, nagkaroon tayo talaga ng problema. Nabari na ni kuya yung linya ng ating kuryente dyan, kaya hindi natuloy yung pagkakabit dahil ayusin muna natin yan, yung linya yan. Ayan o, nabari na niya yan. Ayan o, sunog na sunog eh. Kaya napa-stop yung trabaho nila. Ayusin yan muna natin para maibalik nila yung cabinet. Ayan o, laki ng problema o, hanggang baba apektado. Pati yung outlet nadamay, kaya wala tayong washing machine ngayon. Ayan o,
pati yung sa mga electric fan nandala na. Yon, hanggang doon sa may labas. So tingnan natin dito sa may, ayan, yung filter ng swimming pool na yan, oh. Yan yung breaker nya. So wala, affected lahat. Wala ngayon, di magagamit yung filter ng swimming pool. So ito, at last, natapos na rin. Ito yung kabuuan ng ating dirty kitchen, kasama yung laundry at saka yung washing area. Yan, ito yung isa na yan, yung huling-huli, yung kung saan nabarina niya yung kuryente. Yan, ito, cabinet na to. Yan yung sa tapat ng washing machine talaga. Ayan na, natapos din natin, oh. Parang walang nangyari. Yan, at least natapos na rin tayo. Pasyal naman tayo dun sa kabila sa clean kitchen sa loob. Ayan yung kabuuan ng clean kitchen. Ayan yung ano yan, air condition tong lugar na to. Gumamit tayo dyan ng 2.5 horsepower na Panasonic split type air condition. So ayan po yung ating renovation by Anluwagi. Ayun, at last natapos din tayo sa ating kitchen renovation project. Ayan, kung gusto pa po ninyong marami kayong malaman sa ating mga nire-renovate, karoon kayo ng idea at anumang iba pang mga tips, mag-subscribe po kayo mga idol. Yan, para sa tuloy-tuloy na mapanood ninyo yung aming updated kayo. Sama niyo yung ating notification bell dyan para kada mag-upload kami ng bago, mapapanood agad ninyo. Ayun, salamat po ng marami sa pagsubaybay ninyo. Ito po muli ang inyong Anluwagi, sumasaludo sa inyo. Tandaan po natin sa Anluwagi, walang maliit na trabaho, laging una ay serbisyo. Bye bye po. Thank you po for watching. Ingat po kayong palagi.